Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan, ito pong balita kay embattled Mayor ng Banban Tarlac, Alice Gu. Kasi meron pong latest update, no? Aside doon sa kanyang pagkatao, kanyang citizenship, mukhang nasasangkot pa siya sa illegal na operation ng Pogo sa Banban Tarlac. At ganun din, kinokonekta nga po itong Pogo na yon, yung sa Banban, diyan din po sa Pogo sa Porac, Pampanga na ni-raid po, no? At napatunayan nga na may mga illegal activities. So, ganun din, iuhuli natin yung isa na namang pasaring o banat ng mayor ng Davao City sa kakampi nila sa dakilang alalay ng kanyang ama at ngayon senador nga po na si Bongo. Mukhang inaatake nung mayor ng Davao si Bongo, no? Marami pong nag-iisip kung totoo ba ito o palabas lamang para maging matunog ang pangalan ni Bongo. Okay, kasi re-electionist po itong mamang senador na ito. So, bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay shout out sa lahat, no? Para hindi na humaba, in general shout out. So, isisingit natin, mga kababayan, itong balita na ito, latest ito, no? Naalala nyo ba sa mga balita, lumalabas ang puro pagsasagawa ng hacking, hinahack yung mga government website, no? Ang ina-attribute nga minsan, ito ay mga nandun sa kabilang ibayo, yung mga illegal alien sa ating West Philippine Sea, no? Pero ito po, may update po ang NBI. Naka-aresto sila ng 3, no? Balita po ng GMA News Online. NBI arrests 3 over alleged hacking of government websites. Ayun, nako, may nahuli sila. Paano kaya nahuli itong mga gonggong na ito? Ano ba to? Mga Pilipino, mga dayuhan, mga kababayan? Ito po sabi, the NBI on Friday said it arrested 3 individuals who were allegedly behind the hacking of several private and government websites, banks, and Facebook accounts. Ay, way. According to the NBI, the arrest stemmed from information regarding incidents of multiple unauthorized access attempts and breaches of private and government websites. Ay, yari kayo dito, no? The NBI said it tracked the movements of the identified hackers and monitored their activities on social media, fora, and public databases to establish patterns and connections. It said that it made contact with the 3 individuals on June 14 through an informant. Huli, no? On June 17, the NBI said the 3 sent a compressed file containing a database to the informant. They also sent hacked Facebook accounts to the informant on June 19. Yuling-yuli, kulay. Naaresto po sila noong Wednesday. Authorities found that one of their phones contained scripts and database obtained from local government units and various government websites, as well as Facebook user credentials. So, ibig sabihin, ito pong scripts, no? Ano po yan? Parang command line, no? Isang snippet lang yan, no? Parang procedure or functions na pag niran mo siya, pag niran mo siya, yun, activate siya, no? At nahuli ang mga databases. Ano ang laman ng databases, no? Siguro mga sensitive information yan. Mga gonggong, no? Tanga-tanga. The phone also contained data related to 5 banks. Ay, mga walang hiya talaga kayo. This highlights the extent of the digital assets and sensitive information accessed by the subjects, pointing to potential cybersecurity breaches and illegal activities. O sino tong mga to? So, kakasuhan po sila ng illegal access under Section 4A1 of and misuse of device under Section 5.3 of RA
10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012, as well as the unauthorized access of or international breach under Section 29 of RA 10173, otherwise known as Data Privacy Act of 2012. Naku, ang dami yung kaso. Ano ba to? Bailable o non-bailable? Ito pa, dagdag natin ito. Sabi sa Politico, ito to. NBI arrest Manila Bulletin. Ay, Manila Bulletin, data officer. No, 2 others over hacking of government websites and banks. Kasi kulang tong balita ng ng GMA News hindi pinangalanan no, kung sino. Dito malalaman natin no, sa Politico. Nako, dalawa daw data officer ng Manila Bulletin at dalawa pa. Nako, sino kayo? May mga code pala sila. May mga, alam nyo na yung mga alias, no? Pero wala pa rin tatalo doon sa gumawa ng lab bug virus. Yung mga nakaabot doon sa lab bug virus, mga kababayan, no? Nakalimutan ko pangalan nun Ito kasi hacker ito Ang medyo worrisome dito sa nakita namin, si AKA Illusion, yung isa sa mga hacker dito, ang nakita namin sa kanyang device through control viewing, yung mga user account credential ng mga bangko, ay patay. Ninakaw ninyo yan. Ang in-exploit naman nila base sa kanilang statement, yung ating AFP. Ay, putik kayo! Yung Philippine Army, Philippine Navy, and NSC. Sino nag-utos sa mga to? The name of a Manila Bulletin editor has also been dragged by the apprehended personnel. Ay, sino yan? Ang may hawak sa kanya at nag-utos sa kanya ay mag-exploit ng mga system may isang editor ng Manila Bulletin. Wearing a hood and sunglasses along with fellow arrested hackers, the data officer or the Manila Bulletin identified as the editor as Art Samaniego Jr. Ay patay yan. Binigyan po ng pangalan yung taga Manila Bulletin. Di ba? Ang tingin para sa akin parang challenge. Aware naman ako na mali yun. Ay nang sabi ng isang hacker. The hacker who claimed that he received no monetary reward from Samaniego, the latest system check Samaniego instructed him to do was the One Sambayan app. Nakahanap ako ng vulnerability. Napull ko yung data ng volunteers. Talagang may loophole. Hinahanapan nila ng loophole. Anong purpose ninyo? Bakit nyo hinahack? Why? To find any vulnerability tapos sasabihin ninyo how to fix it? Kung in good use, baka tanggapin ng gobyerno. Pero if there is you'll use for illegal purposes, unang-una, hacking is illegal kung hindi authorized. Pero unauthorized, yari yan. Lalo na yung sa editor ng Manila Bulletin, nayari na put sa spotlight ang Manila Bulletin. Sino ba yung Art Samaniego na yan? Anong connection yan, ha? Hindi ba connected yan sa dating admin? O anong administration? Di ba? Punta na tayo dito kay Mayor Alice Go, mga kababayan. Sa GMA News Online, eto na. Eto na yung sinasabi natin sa mga previous vlog natin kay Mayor Alice Go. Nasasampahan siya ng kaso ng PAOK, no? Yung Presidential Anti-Crime Organized Crime Commission, no? Eto po. Complaint filed versus Alice Go. Others for alleged human trafficking. Non-bailable ito. Ito yung kaso na takot si Kibuloy, kaya nagtatago si Kupal Wala kasing bail yan. Diretso oblo ka dyan. Baka pag sumagot ka sa korte, pumunta ka ng korte, diretso oblo ka. Kaya hindi nga makalabas-labas si Kibuloy. Authorities on Friday filed a complaint against suspended Banban Mayor Alice Go and others for alleged human trafficking in connection to the raided Pogo hub in her municipality. In complaints filed before the Department of Justice, Go, former Technology and Library Resource Center Deputy Director General Dennis Cunanan, and 12 officers and incorporators were charged with violation of Section 4 and 6 of Republic Act 9208 or the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 amended by RA 10364 and also further amended by RA 11862. Kasama po sa mga nakasuhan ay itong si Wang Ziyang,
Fugitive na yan. Sang Rujin and Bayu Ling. 2 individuals who are also involved in the biggest money laundering case in Singapore. Patay. So ito, lilitaw ka ba? Ha? Lilitaw kaya si Alice Gu, no? Pag pinatawag na siya para sumagot sa korte, patay tayo. 'Di ba, mga kababayan? O now, antay na lang natin 'yon. Kung talagang matapang kayang harapin ni Mayor Alice Gu, no? At hindi siya magtatago tulad ni Kibuloy, good luck, di po ba? O eto, huling article natin, mabilisan lang mga kababayan. Si Davao Mayor Baste Duterte muling binanatan si Bongo sa ABS-CBN, mga kababayan, no? Davao Mayor Sebastian Duterte slams Bongo silence on recent issues, kasi di ba binanatan niya na to no, ngayon inulit niya ulit, mga kababayan. Talagang binibira nila si Bongo. Sa palagay niyo, to, palabas o totoo? O talagang may hinanakit yung batang Duterteng kupal? O ito po sabi niya, ikaw Bongo, kumpare kita. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga nagboto, kaming mga Dabawenyo, nagboto kami sa'yo. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. O, ayan. During the speech at Bakbang Mausig in Pampanga rally, the mayor has been vocal against the recent police operation in the aim to arrest. O, yan. Ang dami kasi, no? Pero unfortunately for us, mas napabilid pa ako nitong si Risa Hontiveros. Dilid pa pala siya kay Risa kaysa ni Bong. Kasi ever since talaga, yung previous administration, kalaban niya. Hanggang ngayon, consistent yet, hindi talaga natatakot yan. O, addressing Go, he said, you have time to redeem yourself. You have time na ipakita mo sa amo that you will stand by the Filipino people. So you love, yung pagmamahal mo sa bansa, mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Paano naghirap ang mga tao ngayon? Gago. Paano? Ha? Paano nahirap ang mga tao? Kayo lang yung naghihirap kasi kayo, mga subversibo kayo Ginagamit nyo pa ang mga paghihirap ng tao. Sige nga, paano ba naghihirap ang mga tao? I-list down ninyo. Hindi yung in general, walang specific. Bobo. Di ba? O, eto pa, binanatan niya ulit. No? On Thursday, the younger Duterte shared Go post on social media telling the senator there is time to stand against tyranny. Ay, naku, dapat sinabi mo rin yan sa tatay mo, gago. Di ba? You're just taking selfies while giving aid. And if not, you are taking selfie with my father and use him for publicity. You do not have own principles. Read your own caption and reflect it if you are really actually doing what you are saying. O, kala mo naman, may sarili siyang principle. Ang lakas magsalita ni Kupal. Diba? Nag-quote pa siya. Dante Alighieri. Duterte said, the hottest place in hell are reserved for those who, in times of great moral crisis, maintain their neutrality. O, sabi mo to sa tatay mo, ayan, inaantay ka na ng tatay mo, doon, Ang hilig nyo sa mga impyerno, no? Talagang ang pupunta siguro kayo doon. O, di ba? Tama, mali, mga kababayan. Naghihinanakit si Kupal. Ba't hindi mo atupagin ang iyong trabaho bilang mayor? Bakit mo pinag-iinteresan si Bongo? Bakit ka naiinggit? Ang ina, ano lang sabi nung mama, ito sabi nung senador, ha? He understood the sentiments of Davao City Mayor, but for now, he is prioritizing public service. So, ayan. Tandaan mo, oy, Duterteng bata, mayor ka ng Davao City. Sino yung kinakaaway mo? Senador. Sino ang mas malaking role na public servant? Mayor o senador? Yun lang yun Bakit sinesentimento mo? Ha? Diba? Bakit? Nagkukulang ba si Bongo sa pag-aalaga sa tatay mo? Nagre-reklamo na ba ang mga Dabawenyo? Mga reklamador pala kayo. Sino ang tyrant ngayon? Pwede nga lang sabihin dito ni Bongo, wag kang makialam, kupal ka. Quote, as they say, there is always a time for everything. Kaya pagseserbisyo ang inuuna ko sa ngayon.
Kasi ang gusto ni Duterte, yung bata, unahin mo ang Davao. Bakit niya unahin ang Davao? Nandiyan ka naman. So, ibig sabihin, hindi mo kayang patakbuhin ang Davao? Hindi mo kayang pamahalaanan ng Davao? Kailangan mo pa ang tulong ni Bongo? Entitled talaga si Kupal. Kung gano'n naman pala, umalis ka ng mayor, ibigay mo na lang yung pagiging mayor kay Bongo. Kasi mukhang mas effective pa si Bongo sa public service kaysa sa'yo. Di ba? Kumbaga tingin nila kay Bongo talaga, dakilang Julalay Kumbaga sabi ko, Julalay ka lang, naging senador ka lang hindi mo na kami makilala. Know your place ha, Julalay ka lang namin. Ganun po yun yung gustong ipakita dito ni Baste. Kaya ginagamitan niya lang ng mga, rise up to tyranny, ganito, yung mga issues. Anong issues ninyo? Protektahan si Kiboloy? Gago! Nakakahalata si Bongo. Kasi, pag siya sumabit sa inyo, sumama sa inyo, tulad ni Bato, bakit si Bato hindi mo gantuhin? Si Bato nga, silence, nowhere to be found, di ba? Ang laki ring natulong ng Davao kay Bato. Ano ginagawa ni Bato ngayon? Bakit wala rin siya sa Maisog Rally? Nainggit ka kay Bongo kasi maraming tinutulungan. Papa-epal ng papa-epal. Di magpa-epal ka rin na magpa-epal sa Davao. Tangina. Di ba? Ako ay patuloy na nagsiservisyo dahil ito ang aking mandato at natutunan mismo kay dating Pangulong Duterte. Hindi nga daw, Bongo doon ka lang sa Davao. Alalay ka lang nila. Wala kang karapatang magserbisyo. Ang serbisyo mo ay para lang sa Duterte. Kasi nga, dakilang alalay ka, dakilang butler ka. Hindi ka pwedeng tumulong sa iba. Kami muna, Duterte muna. Alalay ka lang namin. Kaya dapat lahat ng sasabihin namin, susundin mo. Dahil dakila kang alalay ng mga Duterte. Yan po yung gustong sabihin ni Kupal na Baste. Hindi niya lang masabi ng tuwiran. Kaya gumagamit pa siya nung kung ano-ano. Naiinggit siya dahil yung dating alalay lang, butler lang, tagapagsilbi, tagapunas ng kanilang mga dumi, tagalinis ng kanilang dumi, ay ngayon ay naging popular pa kaysa sa kanila. Mas visible pa ang pagtulong sa kanila. Mas may ginagawang pagtulong kaysa sa kanila kasi nationwide kaysa lang sa Davao. Di ba? Whether this is an act or whatever, wala ka nang pakialam Baste, kung anong gawin ng senador. Dahil siya ay senador ng sambayan ng Pilipino. Hindi siya senador lang ng Duterte. Bobo, makitid masyado ang utak mo. Di ba? Talagang ang gusto pag sa Davao, Davao lang. Doon lang. Di ba? Alam mo bang ipinayo ng tatay mo kay Bongo? Ayan magserbisyo para sa sambayan ng Pilipino. Yun ang natutunan niya sa tatay mo. Ikaw, ano natutunan mo sa tatay mo? EJK? Hindi siya dinidepensahan ko si Bongo Wala kasing rationality. Bakit mo pipilitin yung tao? Diba? Ang inaano mo lang, Dabawenyo Hindi lang naman Dabawenyo yung bumoto kay Bongo Sambayan ng Pilipino. Kaya hindi siya senador ng Dabawenyo lamang. Diba? Nainggit lang sila kasi mas visible si Bongo. Maraming ginagawa. Kung yun ang gusto niya, pa-epal siya. So what? Diba? Yun nga, magserbisyo ang inuuna kaysa hindi lang sa specific na tao, hindi sa specific na lugar. Nainggit kayo kasi butler lang siya dati, taga-silbi, taga-linis ng dumi ninyo. Tulad nga ng payo ni FPRRD sa akin mula noon hanggang ngayon, gawin ng tama, gampanin ang tungkulin sa bayan. Unahin ang interest ng Pilipino. Naintindihan mo, Kupal na Baste? Ang sayo, interest lang ng sarili mong pamilya at ng Dabawenyo. Sinong makasarili ngayon? Aside from being a Dabawenyo, Go said he has roots from Luzon and was adopted by many towns, cities, and provinces. Nakita mo? Ayan sabi niya, kayo na magbasa niyan. Gago tong mayor ng Davao Diba? Hindi alam ang pinagsasalita. Ano kayo tinira niyan? Ano ba tinira mo? Diba? Bubo? Tanga-tanga po. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.